MT5 ng HFM. Yun, kung makikita mo tong sa left side, tapos punta ka dito sa left side, then hanapin mo yung Metal Energies. Tapos spot, tapos click mo lang to. Tapos lalabas na yan, sir. Let me know kapag nasundan mo, yun nandito ka na. Sermon. Kapag nandito ka na, meron ditong parang button dito. Alt-T mo lang, Alt-T sa keyboard mo, Alt-T. Tapos lalabas na yung button dito sa left side sa taas. Tapos dito yung lot size, tapos sell or buy, click mo lang yan kung ano yung gusto. Sir, ano po thoughts nyo sa 1 hour time frame? Sige, punta po tayong saglit ng 1 hour. Ngayon, sa 1 hour time frame, ang bias ko dito is bullish or uptrend. So, ito yung nakikita kong market structure dyan. So, ito yung recent na breakout structure niya sa 1H time frame. Ayan. Tapos, ang kukunin ko na OB dyan is ito. Ayan. So, ang kukunin nating recent high is ito, tsaka recent low is ito. Okay, so yan yung trading range natin. So, uptrend yung bias natin. So, mas maganda kung makakita sana tayo ng buying opportunity. Maganda kung dito siya bababa. Tapos, dito tayo maghanap ng buy sa 1H OB. Tapos, TP sa taas. Dito, meron ding OB dito, 15 minute. So, let's see kung makakuha tayo ng magandang reaction dito. Tapos ito merong FBG. Ayan. Kaba tayo ng 5 minutes. Oh, good evening. Kahit siguro, yan, kahit ito lang nag-touch. Kumari sa FBG, di ba? Saan ba yung? Nag-touch lang siya. Pag yan, nagkaroon ng reaction ng malakas, kino-consider ko na rin na mitigated na yung FBG. Minsan kasi tinatouch niya lang yung FBG kahit di niya i-feel ng buo eh. Pero mas maganda kung na-feel niya ng buo. Mas solid yun. Coach Migs, meron ka pa bang 9 to 5 job? Wala na po ako 9 to 5 job. Ang pinaka-job ko na lang is etong trading tsaka magbigay ng services sa inyo. Ang pinaka-job ko is pakitain kayo ng pera through forex trading. Yun yung parang vision ko sa Trade with Migs. Makatulong ako na sa community natin na Pinoy is kumita rin kayo through trading kahit sa mga signal. Yun na yung kino-consider kong job ngayon. Buy bias tayo ngayon, Sir Mark. Opo sir, maganda sana meron tayong makitang chok. Sir Paul, ito siguro yung consider ko na chok dito pag meron. Dito kapag may chok, magbabay tayo dito. Yan, mga ganyan. Pwede sir yung ito. Impulse move, last candle ng impulse move. Ito kasi consider mo rin siya na impulse move. Itong malaking candle na to, impulse move yan. So, ang last candle niyan is ito. Yan, ito rin impulse move. Ito, impulse move, tapos last candle ito. So, yan yung mga consider nyo. Kunwari, may nakita kayong impulse move or pare-parehas na kulay, hanapin nyo dun yung last candle. Yan. So, ngayon, waiting game muna tayo ng setup dahil wala pang magandang setup ngayon. Ito yung setup natin kahapon. Solid Boom. TP agad. Kung naka-hold ka nyan, paldo. Hello Sir Tehota. Hello Sir Migs. Pwede pa check nung gold chart sa Asian session. Binalikan niya yung OB sa 15 minutes. Sige, check natin Sir Francis. Asian session. Ito sa Asian session. Saan ba dito sir? Meron pa ditong OB, hindi pa na-mitigate sa 1H.
Itong 1HOB nung Asian session. So, okay sana kung bababa pa siya dito. Mas solid yung buy natin dyan. Pag dyan siya bumaba. Yan, kapag dyan, mga OB, ititrade ko lang siya sa 5-minute, Sir Francis. Sa 5-minute time frame ako mag-execute. Parehas lang naman po, sir, pa akin. Pero mas okay yan kapag OB. Mas A plus setup siya pag sa OB siya nag-retest. Buy on market lang, Sir Rod. Market execution. Ayan o, sana bumaba pa siya sa 15 MOB tapos bigyan tayo ng chok. Minsan kapag hindi nag-pullback, dire-diretso si gold. Pag nabasag yan, buy tayo dito sa baba. Sana mag-pullback siya dito. Sa baba. Dito. Kung magpo-pullback siya kasi ATH ngayon eh. Pag nag-ATH kasi minsan biglang nalipad talaga dire-diretso. Onting pullback tas lipad. Tingnan natin mamayang 8:30 kung ano yung okay na position para sumabay sa news. Baka katulad yan nung news nakaraan. CPI ba yung nakaraan? Yung nag-liquidate muna siya pababa. Ito, nag-liquidate pababa bago tumaas. Grabe, no? Lahat inalam, maka-entry lang, no? Ano po, Sir RJ, check mo yung chart sa higher time frame. Tapos, zoom out ka. Kapag sa left side, wala ka nang nakitang mga matataas. Tapos, ito na yung nakita mong pinakamataas. Ibig sabihin, ATH na siya or all-time high. Siya yung pinakamataas. All-time high na naman siguro. Bumili ka sa tuktok. Nag-buy ka dito sa tuktok. Tapos bumaba. Boom. Dati naghahabol ako dyan Buy ako dito, tsaka dito. Buy sa tuktok. Pag ATH ayoko mag-buy. Yung pinakataas. Dapat sa pullback ka magbabay. All in tayo ha. Ganyan pala yun. Yung pala meaning nun. All time wasak. Trauma na ako doon, Sir Cyril. Ayoko na. Nag-buy ako nung ATH. Sunog. Ayoko na ulitin ang pagkakamali. Dapat yung mga pagkakamali natin, tinatama na natin. Kasi, pag lagi tayo umuulit sa pagkakamali, hindi tayo mag-i-improve. History will repeat itself. Kaya, karamihan sa atin, ang tagal ng journey sa pagiging profitable. Kasi nga, nauulit-ulit natin yung mga same mistake kung bakit pa rin tayo nasusunugan. Kaya ako, tumagal din ako Pero nung yan, iniwas-iwasan ko na paunti-unti. Paunti-unti, kumikita naman na. Pero kung talagang bara-bara, buy na ako dito. Buy. Bara-bara technique. Bara-bara technique, Ang napansin ko kaya ako nag-improve sa mga trading ko, hindi na ako nagte-trade hindi na ako parang uhaw sa trade. Kasi dati uhaw meaning umaga pa lang nagcha-chart na ako. Gusto ko makatrade ako ng umaga. Tapos tanghali, trade din ako. Hanggat kaya mag-profit, trade ako ng trade, yung ganon. Hanggat may kapital. Nag-improve yung trading ko nung namili lang ako ng oras Time window ko para mag-trade Tapos nilimitahan ko lang yung, kunwari, na SL na ako sa isang setup, hindi na ako magte-trade ulit. Kumbaga bukas na. Nilimitahan ko lang yung trading ko. Tsaka, quality setup na lang yung mga tinetrade ko. Hindi na ako na parang masabi lang na nag-buy or sell. Talagang inaantay ko yung setup. Pag walang setup, walang trade. Ayoko ipilit yung trade Kasi pag pinipilit ko, yun, dun ako nadadali ng ng emosyon. Ay, hindi ko alam yan, yung crypto. Crypto yan, di ba? Di ba, yung paggising natin, di ba? Pa tayo, nakapikit. Tapos hanapin natin yung cellphone natin, di ba? Tapos open mo yung MT5, yung isang mata nakapikit pa. Titingin ka ng chart or yung ongoing trade mo. Kung na-hit na SL or TP. Or kung makaka-trade ka. Ganun ginagawa ko dati. Ayun, tama. Wala na lang 100% sa isang week or isang buwan.
stick to strategy. Yun talaga eh. Stick lang tayo sa trading plan natin. Di ba, attorney? Babad ka buong araw, tas talo ka lang rin or BE. Nung nag-trade ako netong New York session lang napili ko, nag-improve talaga yung ko eh. Yung trading ko. Tapos di pa ako pagod. Okay pa yung utak ko. Sa may order block tayo, mag-aantay ng reaction ng candlestick. Kapag mayroong okay na reaction sa candlestick, tsaka tayo magbabay. Pero hindi ako confident mag-buy agad kasi nga nag-liquidity grab si gold dito sa taas. Ito, winikan niya yan. Itong week na to. So kasi yan, kapag nag-week yan dyan, possible weekan niya rin tong sa baba. Ito. Bago siya mag-bounce. So kaya mag-aantay lang tayo ng reaction. Kaya nga Sir Joko maganda yan, ganyan. Tingin ko aabot tayo sa news. Pag bumagsak to ng maganda sa news, buy tayo dito. Buy technique. Gagamitan ko yan ng buy technique. Magantay tayo ng reaction ng news. Kapag ito siguro na-engulf niya tong candle na to, try tayo mag-buy. Kapag nag-engulfing yan, bullish engulfing. Ang SL ay 44 pips or 45 pips. TP natin 1:2. Kung may engulf niya yan, ready to buy na ako dyan. News, 7 minutes na lang. Tignan natin ano reaction ni Gold. So magwe-wait tayo ng reaction bago tayo mag-react. Yan, 3 lang naisip na senaryo ni Sir Joko. Walang setup dahil maiiwan, or may setup matutulog paldo, or mataas masyado impact ng news, kaya yung SL may hit bago lumipad. Okay. Yan, mukhang babagsak pa si Gold. Kaya nga Sir Joko, kino-consider ko mag-buy, kaya lang sinukat ko yung SL, ang laki. Malakas. Sorry, malakas. Ito yung game plan natin kapag tumulo si Gold. So, ito yung personal game plan ko. Kapag bumagsak siya dito, magbabay na ako. Tapos, kapag bumaba pa siya dito, buy uli ako. Okay, so, tignan natin kung ilan yung SL niyan. Ayun, laki ng SL. Ang laki talaga ng SL. 100 pips eh. Kapag bumaba pa siya ng bumaba eh. Grabe yung SL yan. Pero yan yung mga interested area ko para mag-buy. Dito. Negative ba, Sir Joko? Panalo, walang SL. FBG, ano po siya, area siya kung saan binabalikan ng price. Doon siya nagre-react ng malakas, then continue yung direction. Tapos doon rin siya, finifill niya yung gap na yun, FBG, bago siya bumaliktad or mag-reverse. 2 minutes. Ayoko ma-FOMO mag-buy kasi nga baka tumulo bigla, malaki yung SL dyan. So kahit ma-miss ko yung entry, ayos lang. Mahalaga stick intact pa rin yung capital natin. Pwede pa tayo mag-trade sa ibang araw. Kasi yan, pag nagmadali tayo, tapos nahagip yung SL natin or na-drawdown, iba effect nun sa atin. Sugal. Cry pag talo. Okay, be ready lang just in case pag magbabay ako. Dito sa mga red area ako interested mag-buy. Daming red area. Yan. Okay, buy.
Ayan, tumulo pa. Nagdalawang buy muna ako. Pero baka tumulo pa kasi. Okay, isa pa. Hindi ko muna to isi-signal sa VIP kasi risky move pa siya ngayon. Kasi meron pang OB sa baba. So hindi pa siya A+ setup para sa akin. Ready lang ako mag-risk. Kapag yan, nag-engulfing, bullish engulfing, pwede na umabol ng buy. Pero kapag wala pang bullish engulfing or bearish doji, delikado pa yan. Trial buy lang ako, 5 position. Based to sa 15-minute time frame, bullish order flow. Ito, 15 MOB. Uptrend order flow. Ayan o. Possible TP, all-time high. Hold lang kayo all-time high or hanggang dito sa previous high. Yan, nag-try ako mag-buy 5 times kanina. Ayun, baka tutulo pa si gold. Dito yung next POI natin sa 1HOB. Sa mga nag-aabang ng signal. Next POI para mag-buy dito sa 1HOB. Dito tayo mag-buy. Yung mga late, wag muna kayo mag-enter. Nag-trial buy lang ako. Wala pa tayong solid na setup. Sino naka-hold ng buy? May naka-hold ba ng buy? May sumabay ba sa akin? Mag-add ako ng position mamaya. Okay lang po kahit GCash sa HFM. Leverage 1 to 200. HFM hot forex market. Kapag yan nagka-bearish doji, mag-add ako ng buy dyan. Pag nagka-bearish doji lang siya. Nakahinga ka ba maluwag, Sir Fernan? Yan, kapag nag 9 PM na, tas umangat-angat, magbibiin na siguro ako. Bukas na uli lang mag-trade. Wala pa tayong official signal. Wala pa akong A+ setup. Sumabay lang ako sa news. Ito, kapag nag-bearish doji, mag-add ako ng buy. Pwede na to na buy signal. 42 pips SL. Yan. Pag nag-doji yan, possible buy setup. Ito setup ko talaga to. Pag nag-ano to, doji. Bearish doji. Sana mag-bearish doji para A+ set. Hindi pa tayo talo, sir. Wala pang ano. Hindi pa ako nagko-close. Wala pang mag-add pa nga ako ng entry kapag maganda yung bigay sa akin ng candle. Kasi 5 entry lang ako. Based sa experience, mas okay yan, sir. Cyril. TP ko, itong previous high or hold lang yan hanggang bukas. Move lang SL to BE kapag mag-hold kayo. Kasi ATH si gold ano yan, medyo tuloy-tuloy yan pataas. Hindi ko lang alam, Sir Jomar, kasi sa 5 minute lang ako natingin ng doji. Ito, possible buy kapag doji. Set na lang kayo ng SL and TP. Ako, magsiset na ako ng SL ngayon. Kasi mag-out na rin ako sa Coffee Project hanggang 9 PM lang sila. Baka paalisin na tayo. Maglalagay na lang ako ng... Ang SL natin ay 41 pips. Ano ba yung signal ko? Yan, buy. Bumaba siya mamaya. Dito yung magandang POI na next dito sa 1HOB. Kung bababa pa siya mamaya. Yan, sa mga nagma-manual trade. Ito yung next POI ko. Yan, dito.
Ayan, yung entry natin ngayon, Iris. 0.01 lot size ka lang, Sir Mike. Ano po ba yung capital mo ngayon? Bye, 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 bye. 0.01, Sir Mike, okay na dyan. Lot size. Set tayo TP. Kasi baka mamaya nagdadrive ako eh. Baka bumaliktad. Ayan na, nawala uli yung iba. 136 na lang nanonood, baka na DC. Ayan, ligpit na rin kami guys. Lagay lang kayo ng SL tsaka TP. Tignan na lang natin kung anong result mamaya pagka uwi ko. Sabay tulo no? Talagang pinapauwi na ako eh. Ang napansin ko kaya ako nag-improve sa mga trading ko, hindi na ako nagte-trade ng hindi na ako parang uhaw sa trade. Kasi dati uhaw meaning umaga pa lang nagcha-chart na ako. Gusto ko makatrade ako ng umaga. Tapos tanghali, trade din ako. Hanggat kaya mag-profit, trade ako ng trade, yung ganun. Hanggat may kapital. Nag-improve yung trading ko nung namili lang ako ng oras eh. Time window ko para mag-trade eh. Tapos nilimitahan ko lang yung, kunwari, na SL na ako sa isang setup, hindi na ako magte-trade ulit. Kumbaga bukas na. Nilimitahan ko lang yung trading ko. Tsaka quality setup na lang yung mga tinetrade ko. Hindi na ako na parang masabi lang na nag-buy or sell. Talagang inaantay ko yung setup. Pag walang setup, walang trade. Ayoko ipilit yung trade eh. Kasi pag pinipilit ko, yun, dun ako nadadali ng ng emosyon.